Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, saglit lang po, Virgo. May nalaglag lang. Saglit lang. Ayan. So, yung first card ninyo, we have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. So, either way, diba? Beneficial ito para sa'yo. So, pagdating sa pera, material na bagay, so this is good news, you know. Kasi for some of you nga, meron matatanggap kayo na additional na kayamanan, additional na kaperahan, material na bagay, ma-accumulate ninyo. Or, magkakaroon kayo ng spiritual growth, no? Maybe ang iba nagkakaroon ngayon ng spiritual awakening, diba? So, you will grow somehow spiritually sa ngayon. Marami kayong matututunan, marirealize about life. We have dog close-up, pleasure with a close friend. So, that's good. May bonding moment kayo nagagawin with a close friend. So, we have cracked cup, dissatisfaction with life. Maari na meron kayong mga expectations dito pero hindi na-meet. Kaya medyo dissatisfied ka. Pero sana hindi na lang natin ito maramdaman, no, na dissatisfaction. Kasi isipin na lang natin na lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may rason yan eh. May rason, may purpose yan. At may mga bagay na talagang hindi para sa atin. Diba? May mga pangyayari na kahit anong gawin natin, talagang kung hindi natin ikakabuti yan, hindi rin talaga yan ibibigay ng divine. Kaya wag na tayong magkaroon ng dissatisfaction. Diba? Kasi ibig sabihin, kung ano man yan na hindi nangyari, that's not meant for us. Diba? So, what else? We have pig, beware of greed. Okay? Mas maganda kasi na nag-share, mas magandang tumutulong tayo, 'di ba? Mas magandang tayo ay nagbabahagi no, ng mga blessings na dumadating sa atin. All right? Kaya sana iwasan yung pagiging greedy. We have not unsuccessful plans. Kaya pala may dissatisfaction no, na nararamdaman ng iba kasi merong mga planong hindi nag-materialize or may mga planong hindi mangyayari. You know? At simple lang ang rason dyan. It's not for you. Diba? It's not for your best interest. It's not for your highest good. Kaya hindi yan mangyayari. Otherwise, no, kung yan ay ikakabuti mo, yan ay makakatulong sa'yo, hindi yan sa'yo i-deny ng universe. At saka, yung mga denial, no, yung mga bagay na dinideny sa atin ng divine, may mga, tulad nito, may mga plano na hindi din magmamaterialize. Kasi, that is also one way of the universe to redirect you to something else na yun ang mas makakabuti sa'yo, yun ang mas na dapat ninyong pagtuunan ng pansin kasi yun ang nakatakda no para sa iyo. At kung ano man itong maaring pinaplano mo or plinano mo, ginawan mo na ng action pero hindi binigay sa iyo ng divine, hindi ka pinayagan ng divine na makuha mo to. It's because also the divine is protecting you, from something na pwedeng ikasama mo, pwedeng malalagay ka sa alanganin at hindi papayagan ng universe yun. Okay? Kaya maaari na may mga unsuccessful plans kayo and wag kang magtampo, wag kang magalit sa divine kasi he's just protecting you and he's just redirecting you to something else para hindi masayang ang oras mo. Diba? At panahon at pera. So, temporary problems, maaaring ito yon. Yung parang poproblemahin mo siguro yung mga plano mong hindi nag-materialize or hindi magma-materialize. But that's okay. No? Problems, challenges, they are part of life. They are part of your soul's journey. At may rason ng lahat. May dahilan ng lahat, may purpose ang lahat. And this is just temporary. No? Alam naman natin lahat na lahat din ng bagay, di ba?
temporary kahit nga tayo, we are just temporary here on earth, 'di ba? Lahat temporary. Kaya dapat intindihin natin 'yon na walang magtatagal ng walang magtatagal, no? Only God is immortal, 'di ba? So, 'yun kaya kahit yung mga problema ninyo kung ano man 'yang pinoproblema ninyo, rest assured, no, na masusolusyunan mo 'yan. Rest assured na that's coming to an end, 'di ba? Maso-solve mo 'yan, mahahanapan mo 'yan ng ano, ng solusyon, ng way out, alright? So, we have table, hard work ahead, alright? Hard work ahead. So, kailangan lang siguro na magtrabaho ka pa, sipagan mo pa, 'di ba? Kung ano man ang mga susunod mong gagawin, magsipag ka pa, extrang effort pa ang kailangan mo. Okay? Pupuwedeng sa trabaho 'yan, pupuwedeng sa business ninyo, or sa kahit ano pa man, you need to work extra harder this time. Alright? Para makuha mo kung ano yung gusto mong matupad siguro, 'di ba? So, we have, but take care, enemies are working against you. Ayan. Kadalasan, mga ganito, no, mga enemies, pupuwedeng naiinggit sila sa'yo. Pupuwedeng, kasi minsan, di ba, kahit wala tayong ginagawang masama sa ibang tao, kahit wala tayong sinasabing masama towards other people, pero ba, dahil sa inggit, di ba, kaya na inaaway tayo, inaasar tayo, 'di ba? Galit sila sa atin. At wala naman tayong ginagawa, no, na masama sa kanila. And that's just because out of inggit. Because maybe whatever you have in your life, ano man na na-experience mo sa buhay mo sa ngayon, baka yun din ang gusto nila para sa kanila. Pero unfortunately, hindi nangyayari sa kanila. Hindi nila nakukuha, hindi nila natutupad. Pero ikaw, maaaring natupad mo, ini-enjoy mo ngayon, you are living your dream, pwedeng mga ganon. Kaya mas lalo sila nanggagalaite, lalo sila nagagalit sa'yo. 'Di ba? Na wala ka namang ginagawa sa kanilang hindi mabuti. Kaya ipagdasal mo na lang sila din, no? Pray for your own safety and protection, and also pray for them. Kasi for sure, hindi nila alam yung balik nito. Maybe they are not thinking of, karma. Karma is always at play. 'Di ba? Minsan nga, nag-iisip pa lang yung isang tao ng hindi maganda na gagawin niya towards someone, nangyayari na sa kanila. And that's karma. Ba, you never know kung kailan maghi-hit, no, yung karma sa buhay mo. 'Di ba? Kaya yung mga taong nang-aaway sa'yo, yung kahit wala ka namang ginagawang masama towards them, pero inaaway ka, 'di ba? Pinag-iisipan ka ng masama, ay nako, hindi lang nila alam kung anong pupuwedeng mangyari sa kanila because they are thinking, evil towards other people. So, we have Ram, a stubborn and aggressive person. This could be someone na maaaring ma-encounter mo. So, pasensya, 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 Virgo. Kailangan dito ng iba yung pasensya, 'di ba? Kasi baka ikaw lang yung mabwisit, 'di ba? Puwede mo rin naman maiwasan 'yan, no, na mabwisit ka. Pasensya, pasensya, pasensya kayo. Happiness and well-being, this is good news, no, na maging masaya ka, may mga rason para maging ekstrang masaya ka, so thanks God. And siguro din ano, yung kalusugan mo din, mag-i-improve na din ngayon, mas magiging maganda na yung sitwasyon, mas magiging maganda na yung pakiramdam, so that's really good, no? So ipagpasalamat mo na 'yan. Slowly but surely getting ahead. Mabagal man ang takbo ng mga bagay-bagay sa buhay mo, mabagal man yung approach mo sa buhay, kumbaga, 'di ba? At least sigurado ka, no, na plinano mo, kalkulado mo ang bawat step na gagawin mo, 'di ba? Para wala kang pagsisihan in the end. So, we have jog, light-hearted and carefree time. Ayan. So, panahon din para mag-chill ka. Okay? Mag-chill ka, hinga malalim. Huwag mo nang isipin, no, yung mga enemies na to. Kasi, bahala na sila si Lord. Bahala na sa kanila si God. Bahala na sa kanila si Archangel Michael. Just call on them.
God and your angels, Archangel Michael, to always protect you and keep you safe. Okay? So, yun, lighthearted and carefree time. Panahon din ngayon para huminga ka din naman. 'Di ba? Makahinga ka, mag-enjoy ka, tumawa ka, have fun. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.